Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos pinagtulungan sa House of Representatives at pinaulanan ng mga tila scripted umano na mga katanungan ng mga kongresista sa 2025 proposed budget ng Office of the Vice President. Sa gift party list, Congressman Rodante Marcoleta, tila binasag na ang katahimikan at matapang na binasag ang Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang isinagawang hearing ng House of Representatives kamakailan lamang patungkol sa 2025 proposed budget ng Office of the Vice President, ay hindi na mapigilang magsalita ni Congressman Rodante Marcoleta dahil tila labis na ang pagkadismaya ni Congressman Rodante Marcoleta sa kanyang mga kasamahan sa House of Representatives dahil sa kawalan umano nila ng galang sa ikalawang pinakamataas na may posisyon sa bansa na walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Kung ating matatandaan kamakailan lamang sa kalagitnaan ng hearing ng 2025 proposed budget ng Office of the Vice President, ay tila naging maanghang na nagkasagutan at nagpalitan ng salita sa budget hearing ng Vice President at mga kongresista. Tila pinipilit nilang alungkatin ang nasabing confidential funds noong 2022 at 2023 kahit pa hindi ito kasama sa budget sa susunod na taon. Hindi na rin aniya ito dapat pang debatihin pa at itanong dahil binitawan na nga ito ng pangalawang Pangulo ang nasabing confidential funds para wala nang masabi ang mga buaya sa Senado at Kongreso. Pero tila pilit pa rin nila itong binubuhay at ginagawang issue laban sa pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Ang tanging gustong ipalabas lamang di umano ng mga buayang kongresista ay ipahiya ng gusto ang Vice President, subalit hindi nagtagumpay ang kanilang maitim na plano dahil tila alam ng pangalawang Pangulo na tila scripted lahat ng mga tanong, kaya naman lahat sila'y pinatumba isa-isa ng pangalawang Pangulo at matapang na hinarap mag-isa dahil tila naramdaman ng pangalawang Pangulo na plano nilang ipakontempt ang mga staff nito. At dito ay tuluyan at matapang na binunyag ng pangalawang Pangulo na si Sara Duterte ang mga tinatagong baho ng mga makakaliwas sa loob ng House of Representatives na si Franz Castro at si Raul Manuel, at sinagot si Stella Gimbo. At ayon pa sa pahayag ng pangalawang Pangulo, and I quote, "Bakit mo ako kinukrucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting on the chair? Pusit and I cannot fire the presiding chair. So bakit napaka one-sided nito, ma'am? Dahil ba marami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito?" End of quote. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan na magkomento at madismaya ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, "Galing mo, Madam Vice President, ikaw na lang makontempt para di makulong mga kasama mo. This is the best Vice President ever." Out of topic, napaisip tuloy ako kung naniniwala si PBBM na walang dalang baril yung mga pulis at di sila gumamit ng tear gas when they occupy the KOGC compound. How much more doon sa nilabas ng Okta survey na tumaas ang trust rating niya? Siguro bilib na bilib sa sarili niya ngayon. Iba pala ang amats ng kokno. Nagiging dilolo yung tao. Nakakatakot. This is my VP soon, our president. Palaban at kung para sa mga Pilipino, kayang-kaya niya makipagsabayan sa mga mananap. Ang iwi ng mga sabog na kalaban ay abot hanggang tenga. 24 hours na yan silang nagpupulong-pulong. For sure kung paano patumbahin si VP Sara. Sa next hearing, expect nyo makita ang mga magaling magpaikot sa salita. Kahit anong gawin ng mga bangagan friends, maraming naniniwala at sumusuporta sa leadership and governance ni VP Sara. Ito ang tipo ng leader na may totoong malasakit sa bayan. Sa word pa lang na confidential, tapos itanong mo pa sa VP, bobo na talaga lahat kayo. Bakit pa niya itapik Unit 2025 budget na ang hearing today? Talagang pinupolitika lahat ng galaw ni VP Sara. Ayos din kayo mga politikong walang kwenta. Si VP Sara magtatrabaho ng tama. Kayo,
Lagi niyong sinisilip confidential funds. Bakit kayo ang gumagawa? Binubulsa niyo, sinisilip ba niya? Hinahanapan ba kayo? Ano nga naman si BP Sara? Mahal ng mga tao dahil sa kanyang totoong paglilingkod. Kahit siraan niyo pa, nakatatak na sa mga tao ang mga Duterte. Tapat maglingkod at may mga malasakit sa mga mahirap at tunay na serbisyo ng tao. Bulsa ng bulsa sa kaban ng bayan. Tapos si BP Sara ipitin nyo. Siya na nga lang bukod tanging nagserbisyo ng bayan ng totoo. Lalo na sa panahon ng sakuna. Mga tao, mga kabayan, mag-isip-isip kayo. Dahil kawawa pa rin ang mga Pinoy pagdating ng sakuna. Dapat huwag magpadala sa mga matatamis na salita gaya ng ginawa ni Budol Marcos. Ano tayo ngayon? End call. Samantala, sa GIF Party List Dante Marcoleta, binasag na ang katahimikan at nagsalita na. Matapang na sinagot at tila sinapol ang Kongreso para sa buong detalye. Panuuri ng full video. Hindi lamang magpahayag ng tamang impormasyon o magkomento tayo sang-ayon sa nalalaman natin ng walang bahid politika din. Opo, oo naman. At kung merong mga naglalaban na opinion dyan, pipilitin natin na makita ng mamamayan kung paano i-analisa yung mga opinion na naglalaban. Para sa ganun, makinabang din sila. Mabalansin natin, opo. Tayo ay peacemaker dyan. Yes po. Tayo ay tagapagtaguyod ng kaparaanan upang ang dalawang naglalaban na grupo, kung ano man yan, ay maaari kayo magkasundo dahil maaaring pareho lang naman ang nilalaban ninyo. Yun lang naman talaga. Nagkakaiba lang siguro ang inyong patakaran. Di ba, Nelson? Yung pamamaraan. Meron natang gustong idagdag si Nelson. Ay, nako. Yun nga ang dapat siguro na sa ating mga kababayan. Ma-realize nila. Kasi ang sabi ng isa, pinoprotektahan natin dito ang pera ng taong bayan eh. Sabi naman isa, hindi, para nga sa taong bayan, kaya nga ako humihingi ng pondo para sa inyo. Ang sinasabi mo ba yung pagharap niya sa Senado, yung pagharap niya sa House of Representatives? Pag-isahin na natin to, parehas lang din po naman halos ang... Hindi ko masyado kasing naobserbahan. Ano ba naobserbahan ninyo sa House of Representatives? Well, sa House of Representatives ko, mukhang nauwi kasi ang usapan sa pondo ng mga nakalipas na taon na yun nga pinupunto ng pangalawang Pangulo. Huwag din na pong balikan yan kasi ang hinihingi ko, wala naman akong confidential intelligence fund sa 2025 na budget na hinihingi natin. So sinasabi niya, bakit niyo po binabalik-balikan? Yun, bakit niya binabalik-balikan yun na inalista nga po namin yun wala na nga po ngayon yan. So anong komento mo, Nelson? Dapat tama naman kasi hindi na yun ang paksa, hindi ba? Ano naman ang sabi? Nung sagutin niya yan, ano naman ang sabi? Sabi naman nung isang mambabatas, hindi, kasi mula anya 2019 hanggang sa kasalukuyan, pwede naman anya naming tanungin yan kasi mukhang hindi po nagkaroon ng tuldok ang usaping ito noong ito po itinatanong sa inyo noong nakalipas sa taon. Bakit umabot ng 2019 dyan? Nagumpisa siya 2022. ang pondo na po ng OBP, pwede silang umatras hanggang 2019 hanggang sa kasalukuyan. Ewan ko po, kung yun daw yung rules na binabanggit na po pwede naman daw balikan sa pondo ng isang ahensya. Sinabi nila yun? Opo, yun ang pagkaka... di sana pinatawag nila si Ginang Leni Robredo sapagkat siya yung Vice President noon noong 2019. Kasi kinukumpara nga Opo. Kasi ang pinag-uusapan kasi, ang nakalahat nga naman sa harapan ng mga mambabatas sa komite ay 2025 budget. Na naniniwala siya na dito po ninyo ako tanungin, sabi niya yata. Hanggang sa napikon na, ayaw na rin sumagot yata kahit na 2025 na yung tinatanong Nagkapikunan na ang nakita ko Tama ba yun? Mukhang gano'n nga po kung nagkainitan na. Kaya dapat matalaki natin para magkasundo na sila Kasi para sila nakikinig sa ating palatuntunan dapat kasi objective. Kasi kung ako siguro, kung nandun ako dyan, kasi ayoko nang sumangkot kasi, unang-una, bibigyan ka lang ng 5 minuto. Nakaka-frustrate din yung 5 minuto kang bibigyan Siguro ang gagawin ko na lamang, parang parliamentary inquiry dyan. Okay. Halimbawa ko na yung chairman, sino ba yung chairman ng committee? Si chairman, ang tumayo po ay ang nag-preside si Congresswoman Kimbo. Si Stella Kimbo. Si Stella Kimbo. Vice Chair kasi yan. Pwede siyang i-deputize ni Kong Saldi. Na siya muna yung mamatnubay doon sa pagdinig ng Appropriations Committee. Halimbawa, si Nelson ang chairman, acting chairman. Tatanong ko sa iyo, Mr. Chair. Ano po ba yung hindi po ba natin inaalala yung tinatawag po nating tradisyon dito sa ating institusyon sa mababang kapulungan? May tradisyon, okay. Meron po kasing tradisyon, kaugnay po ng ating pinag-uusapan ngayon. Halimbawa po, ako bilang isa, sa tagal ko na po rito sa institusyon na ito, sa aking palagay,
by next year, kung matapos ko po yung aking term, I would have completed 18 years in the House of Representatives. Meron po tayong tradition eh. It's a time-honored tradition. It's a well-kept tradition. Na naobserba ko po sa pananatili ko sa House of Representatives, Mr. Chair. Okay. Ang totoo po niyan, kung maalala nyo, Mr. Chair, noong 2023, naalala ko po, tinatalakay po yung budget ng Vice President. Yes. Tumayo po ang ating Senior Deputy Majority Leader, Opo. Kong Sandro Marcos. ang panganay na anak ng ating Pangulo. Opo. One of the most amiable members of the House of Representatives. Alam ko yan din. Opo. Kasi hindi pa siya congressman din. Nagsilbi siya sa opisina na noon ay Majority Leader, na ngayon ay Speaker, Martin Romualdez. ganun po. Napakagalang na bata niyan din. So matagal na pala sa Congress si Kong Sandro? Doon siya nag-training. Alam mo, yung kanyang bearing, yung bearing. Makikita mo talaga, very professional, napakabait na bata. Okay. Hanggang sa maging ganap na congressman din. Bakit ko nababanggit ito, Mr. Chair? Noong 2023, at bago pa pag-usapan yung confidential fund ng Vice President, tumayo siya. Sabi niya, Mr. Chair, sabi niya, I am invoking, sabi niya, the long time and the time-honored tradition Okay. that the office of the in processing the budget of the Vice President, Opo. there are no questions being asked, sabi niya. So wala na itatanong. And because of that, Madam Chair, Mr. Chair, wala na nagtanong. Wala na. In 10 to 15 minutes na approve po ang budget ng Vice President. Ito ang tanong, Mr. Chair. Kung ito po ay itinaguyod natin sa mahabang panahon, alam mo, pagka-tradition po ito, parang it was set in stone. Yes. Hindi basta-basta nawawala ito eh. Pinangangalagaan ito, nire-respeto ang isang well-kept tradition. So, Mr. Chair, ano po ang dahilan bakit po natin binago Bigla ang nawala, tradisyon? Pakisagot mo, Mr. Chair. No? So, gusto kong ibalik sa kanila. Meron kaming tradisyon eh. Meron kaming unwritten rule. Kung minsan yung mga unwritten rule na yun, Yun ang naghahari talaga. yun ang naghahari. Totoo naman At yan po. hindi po pwedeng baguhin basta-basta lamang yun. Ngayon, naghahanap ako ngayon ng kasagutan. Baka naman gusto nilang balikan yun. Hindi ba? Kailan lang nangyari? 2023. It was the son of the President, the senior Assistant Majority Leader, Deputy Majority Leader, ang nagsabi at nag-sponsor ng budget. Invoking the time-honored tradition kept by the House. In-approve kagad yung budget. So, ano ba nangyari? Bakit parang naiba ata, no? Mr. Chair, ano ba nangyari? Yan ang gusto ko sanang itanong. Ano po bang dahilan? Hindi ba ako dapat sagutin? Ako, peacemaker ako din. Baka naman gusto niyong balikan po yun. Bigyan niyo po ako ng matibay na dahilan kung bakit kailangan natin baguhin yung tradisyon. Hindi po ba niyo naalala? Yung opisina ng Vice President is the second highest office as indicated by the Constitution. O tingnan niyo yung uri ng pagtatanong kung paano tanungin. Kaya nga po, mukhang Pagkatapos, ito pa, meron pa akong itatanong eh. Puro, ano na lang ako, puro parliamentary inquiry. Wala po tayong sinasidean dito kung alin ang tama o kung sino yung mali. Ang gusto nating sidean po rito ay yung mga pangyayari, yung experience natin bilang mambabatas sa mahabang panahon. Pagsama-samahin po natin yon. Ang isusunod kong tanong, kunyari, ikaw na ang chairman ngayon, Jen. Mr. Chair. Kasi palagi nilang tinatanong, yung confidential fund. Okay. Diba? Doon na uuwi. Doon sila nag-away. Doon sila nagkaroon ng personal. Doon na talaga namang, diba? patod sa dahan magkabilang panig. Mr. Chair, Yes. may I know for my own satisfaction, what is the nature of a notice of disallowance? Kasi itong mga ito ay naging subject ng notice of disallowance. Ng COA, ng Commission ng on Audit. COA. Yes po, Kasi kapag yung isang paggamit ng budget, sang-ayon sa patakaran o sa pamantayan ng Commission on Audit, merong nakitang sablay sa anumang kaparaanan, ipa-plug nila ngayon yon. At magkakaroon ka ng notice of disallowance. Ayun, Sa pamagitan ng notice of disallowance, Jen, kung sino man yung dinirekta ng opisina ng COA, meron ka ngayong obligasyon na sagutin mo yon. Yes po, sasagutin niyo. So, ang tanong ko, Mr. Chair, what is the nature of a notice of disallowance? Oo nga, no? So, Ano isasagot sa akin? Kailangan sagutin ako. Ano yung nature? Ang nature niyan, Jen,
isa itong notice na ibinigay sa iyo para sa ganon, tingnan mo kung paano nagamit. Sa aming palagay, may sablay ka rito, kinakailangan May ipalawag pagkakamali mo. ka dyan, tama ho. So kaya merong disallowance. Sa ngayon pa lang, sabi namin, dinidisallow namin ito at kinakailangan ipaliwanag mo. Ipaliwanag mo, At kung bakit? kinakailangan, ibalik mo muna ito. Parang ganyan, ano? Pero, ang notice of disallowance is not a final judgment. Tama kayo. Ito ay contestable. Ito ay appealable. Hindi natin alam nasaan ba itong notice na to, saan pinagtatalunan, sa director's level? Okay. Kasi kung minsan regional level eh. Opo. Baka sa region, o kaya kung ito ay nandun na sa COA proper. National Office. Kumbaga yung NBank. Okay. Kasi merong tatlong hindi ko Tatlong nagkakamali, commissioners. tatlong commission, dalawang membro at isang chairman. Yes, oho. So kung nandun na sa Commission on Audit proper, yun na ngayon ang nagpo-process nung isinagot na apila. Yung unbank nang magpo-proseso Ngayon, pala. kung halimbawa wala na doon, ano man ang aksyon mula sa regional level o sa NBank, pupunta sa Korte Suprema din. Oho. So, ang Korte Suprema pa ang titingnan ng ganyan. Ngayon, kung yun ay nandun na sa mga opisina na yun, na sila naman ang tamang dapat nang magbigay ng hatol kung paano talaga ang paggamit at kung talagang ang paggamit may sablay o wala, ito ay didesisyonan Oho. Ng komisyon. ng either the commission Oho. o kaya kung umabot na sa Korte Suprema. Oho. Ngayon, bakit mo pa ako tinatanong? Yun nga. Nandun na yun eh. Kaya palang sagot ng pangalawang Pangulo, ito ay bahagi ng sasagot namin. Kaya yun yung pala sagutin, para baka dumaprem, sapagkat bahagi pala yun ng sasagot nila sa kataas-taasang hukuman. Kaya ngayon tinatanong ko, what is the nature of a notice of disallowance? It being contestable, it being appealable, naka-appeal pa yan eh. Pinagtatalunan pa eh. Sinisiyasat pa yan sa mataas na uri ng pagsisiyasat, kaya nga umabot na sa mga nakakataas na opisina ng mga nakakaalam sa mga bagay na ito. So yun palang estado, no? Bakit ngayon pinipilit pa nating paanakin at dito pa nagko-concentrate ang mga tanong? Oho. Di ba? Anong maihita natin ngayon? Sinagot na nga yan eh. Oho. Sa mga tweet, meron ng opisina na talagang tumitingin dyan. Oho. Tayo ba titingnan pa rin natin? Oho. Yan ang pinanggalingan lahat. Kaya tayo bilang peacemaker dyan, dapat balikan natin sa ganun. Ayun. Mukhang wala kasi nagpalutang ng ganyang puntos kong. Mukhang doon sa pagdinig, ayun ko, may kanya-kanyang sariling interest doon sa mga paraan ng mga pagtatanong po na lumabas doon sa Kamara noong isang araw. Kung makikita mo yung concentration ng pagtatanong, nandun nga sa confidential fund. Eh. Yun, Wala nang ang confidential fund din eh. Yan academic na ito. At sa pinag-uusapan na 2025, wala nang confidential or intelligence fund. Oho. Kung ipipilitin mo na ibalik doon sa punto na yon, ibang usapan na yon. Oho. Di ba? O bakit yun lang ang tinatanong? Hindi ba yung DILG, yung mga gobernador, yung mga mayor, may confidential fund din yan dyan eh. Oho. Ha? So dapat consistent. Kung gusto nyong tanungin lahat dyan, hindi siguro sa opisina ng Vice President. Para sa akin lang, kung mapagbalingan ng mga kasama natin, itong ina-analyze natin, sana balikan natin yung pangyayari. Di ba? Para sa ganon, makita natin kung alin ang mas tamang paraan. Ano ang tamang approach talaga? Ito pong opisina ng Vice President, nagkataon, sangayon sa ating saligang batas, na pinakamataas na batas ng ating bansa, siya po ang nag-occupy ng pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Meron kasi sinasabi kanina, shouldn't she be accorded proper courtesy? Ayun. Yun lang eh. Yun ang gusto nating i-analisa. Nasabihin sa lahat ng mga kinaukulan. Pag-isipan po natin mabuti. Parang ayaw ko lang, ipakitama niyo ako, Kong. Di ba usually dalawang tanggapan lagi yan na nagkakaroon ng courtesy approval. Ang tanggapan ng Pangulo at saka ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Di po ba? Tama ka dyan. Ayun. Oho. Tama ka. Dapat Meron nga yan eh. Alam mo, sa Akwan, pag nasa presidensya, parang nasa plenary debates na. Office of the President, tsaka Vice President, meron na mag-move. Hindi na nga. Mr. Speaker, I move to approve the budget of the Office of the President. Palakpakan. Yun na, tama. Kasi, kung titingnan mo kasi, ito yung pinakamataas at pangalawang pinakamataas na pangulo na opisyal ng bansa. Yung karapat-dapat na paggalang at pagtitiwala na ibibigay mo sa kanila, dapat nandun eh. Dapat nakasangkot yung pagtitiwala na yun eh. Vice President. Pagtatatanungin mo tungkol sa confidential fund na wala na nga. Nandun na nga sa pangangalaga ng COA yan, kung nasaan man yan pinagtatalunan na, ina-analisa na, ngayon dito pa rin tayo. Ang pagsulong ng bansa, ang isipin mo, doon tayo. Yun ang peacemaker, Jen. Ayun. dapat pala may tumayo doon, Kong.
Sabihin, in line with the long-standing tradition of Tumayo ka giving ron. the office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget hearing. Hindi na, I move to approve the budget Approve, hindi pala of the office of the Vice terminate. President. Approve. Sana may ganon. Dapat may ganon. So, we're calling on the more cooler heads. Yan, Na opo. mga colleagues natin sa House of Representatives. Oho. Yung kaukulang paggalang at kortesiya sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Oho. Hindi po natin inilek yan ng ganun-ganun lang. Totoo. Ako Nila na- pinaglagakan po ng napakataas na pagtitiwala ng maraming botante ng ating bansa. Yung po yung tingnan po natin. Tama. Tingnan po natin yun. Balikan natin yun. Hindi po natin pwedeng i-isolate yun. At huwag na po tayong magpersonalan. Nung tumindig si Kong Ungab, akala ko yun ang magiging linya na kasi naglatag sa ako niya, isa sa pinakamatagal na dito sa Kongreso. Matagal-tagal na. Sabi ko, sige, Introduction, no? introduction na ito. Ang siguro, ang na-expect ko, sasabihin niya, Tapusin ang practice talaga natin dito, bigyan natin ng courtesy approval. Mukhang nag-iba ang linya. Hindi, sabi ko, sayang naman. hindi pa yun ang sinabi eh. Kaya nga tayo sinasabi na natin. Yun, sa ating palatuntunan ito. Di ba? Yun ang gusto kong balikan namin. Tama. Kung tingnan mo, tingalain mo ang opisina ng Vice President. Naglagak ng pagtitiwala ang napakaraming botante dyan. Oho. Hindi basta-basta opisina yan. Oho. Di ba? Sa... Yung Vice President at saka yung opisina, tinitingnan mo rito. Oho. Di ba? Maaring may pagkukulang yung taong nag-o-occupy dito. Ngunit yung opisina niya, hindi mapasusubalian din. Opo. Pangalawa sa pinakamataas na opisina sa ating bansa. Ah. Pero bagay sa Senado ko, kung di ako nagkakamali, nagkaroon lang ng konti doon sa punto ng libro. Pero lahat naman nag-move, nagbigay na yung courtesy approval doon sa pondo ng pangalawang Pangulo. Kasi may nag-ek pa sa libro dyan. Ayun na nga, ayun Di na ba nga po. sinabi natin, napalitaw tuloy kung sino yung kuwagos, kung sino yung loro. Di ba? Nandito ka ba nun? Wala. Di, ang punto naman ng iba kasi kong kahapon, hindi, teka lang, pondo rin naman ng taong bayan yan eh. Hindi ba pwedeng, siyempre, kahit paano yung mabusisi din natin, malaman din naman natin. Binubusisi na nga ng Oo. Commission on Audit kung nasaan man yan. Yung Ayun. issue nandyan na silang pinakamabuting mambubusisi niyan sapagkat yan ang mandato nila, yun ang trabaho nila, yun ang calling nila. Yes, Tayo po ay nagpupulong ngayon para lamang po tingnan natin yung budget ng Vice President for 2025. Kaya kung babalikan po natin yung nangyari, hindi ko na po alam kung paano po natin titingnan with impartiality, with full objectivity, yung pananagutan nasa harap natin ngayon. Ayun. 2025 budget Opo. ng Vice President. So ngayon, lumitaw dahil nga sa iba na yung kulay ng pagtatanungan. Oo. So, parang nga nangyari, sa nakita ko lang, parang kung nag-iisa na yung Vice President, yung sagot niya na, iba na rin eh. Oo nga O, tingnan mo, napunta tayo sa ganyan. Kaya tayo lahat ng lulungkot dito sa pangyayaring ito. Ayan, nakakalungkot. Lalo na ako, lungkot na lungkot ako dahil ayoko po na nagkaroon ng pagitan sa Pangulo at saka sa pangalawang Pangulo. Ako po ang kauna-unang nalulungkot dyan sapagkat mas magkakaroon po tayo ng ganansya, mas magkakaroon tayo ng pagtatagumpay pag ang dalawang opisinang ito po ay nagtandem para sa interes ng ating bansa. Oo. At yun naman talaga kung inaasahan ng tao, kaya nga sila ibinoto dahil sa unity nung time na yun. Di ba? At alam mo dyan, kasama ko sa unity na yan, Jen. Kaya hanggang ngayon, nilalaban ko yung unity na yan. Oho. Ayoko yung may awayan. Mula't mula pa, ganun ang aking sinasabi. Oo. Oh. Ay, nako. Paano kaya? Sabi ng ating mga kabayan, isang kuto na kami dyan. Gusto na namin magkomento. Ano ba magiging box populi natin sa araw na ito? Ay, nako. Ano itatanong mo? Ano ba, ikaw, Nelson? Ano ba sa tingin mo dapat maging mapagsalusaluhan ng ating mga kabayan? Itanong natin kung dapat na nga ba bigyan ng parliamentary courtesy ang Vice President, ang Office of the Vice President sa budget hearing. Di ba? Ayun. Oo. Kasi tradition naman pala talaga yun. Parang naging tanong. Para matapos na. Naitanong natin at kahapon yan, di ba? Hindi ng ating... Hindi. Hindi ba? Na ibigyan na ng... Mas dapat bang umiral aha. yung matagalang tradisyon ng House of Representatives kung ang pag-uusapan ay pag-aanalisa at pag-approve ng budget ng Vice President? Yan. Di ba? Dapat bang manaig Aha. yung Dapat tradisyon bang na matagal nang inuobserba, Oho. matagal nang iginagalang sa mahabang panahon? Hindi ko konting panahon ito kapag ka-tradisyon kasi dyan, mahabaan eh. Time-honored tradition ito eh. Di ba? Matagal na po talagang practice. Englishin mo nga para mas maganda, Jen. Yes. Yes, Your Honor. Year, ha? Exactly 1 year ago. Anniversary ngayon. Ganun ba? Isang taong anniversary dyan. August 30, 2023, ay isinalang din po ang budget ng Office of the Vice President.
Aha. Oo, sa House. Si BP Inday na rin yan. Yes, last year lang ito eh. Okay. At doon, Yan ba yung may kaugnay doon sa sinasabi ko sa iyo kanina? ito yung kinikwento nyo. Kinukwento ko kanina yan. O, sige, mabuti pa, basahin mo. Baka mamaya, nagkamali pa ako ng pagsasalita dyan. Hinanap ko lang yung detalye. Oo. Ito pala ay eksaktong 1 taon today. Tumama ba sa sinasabi ko? Ay, sabi nga ho ni Sandro noon, tumayo Si Kong Sandro. ito pala ko, ang talaga pangalan niya ay ang kanyang posisyon ay Senior Deputy Majority Leader and Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Okay. Ha? At sinabi ko pa dyan, he is one of the most amiable members Man, oho. of the House of Representatives, if not the most amiable. At sinabi ko sa iyo kanina, batang-bata pa yan, nag-training na sa opisina ng then Majority Leader, now the Speaker, Ferdinand Martin Romualdez. Yan. Napakagalang, napakabait, professional. Ano sinabi niya? Ang sabi niya, in line with the long-standing tradition of giving the OBP the parliamentary courtesy, Okay. I move to terminate the deliberations on the budget of the OBP. Aha. At least 21 lawmakers voted in favor. At Ayun. doon na nga, tapos na yung deliberation sa budget. Oh, wala pang 10 minutes siguro yan, 15 minutes na tapos eh. Ayun, ang tinatanong ko ngayon, Mr. Speaker, Mr. Chair, Oo. Yan ba? ano naman, bakit natin binrake yung long-standing tradition? Totoo yun. Oho. It's a time-honored tradition. It's a well-kept tradition. Actually, alam mo, kasama yan sa parameters ng isang standard, gold standard ng parliamentary practice. Sa totoo lang. Pala, ha? Oo. Kaya tradisyon yan dyan eh. Hindi basta-basta nabubura. Oho. Hindi basta-bastang nawawala lang. Na parang halimbawa, naisip lang nating mag-iba ng patakaran. Bigla mo ngayon tatalikuran ang isang matagal na itinaguyod na tradisyon ng isang institusyon. Yun ang tinatanong ko sa iyo, Mr. Chair. Pero kung doon kasi kami ni Nelson, hindi man kami sa Kongreso. Pero ito ba ay nangyari doon sa komite o doon sa plenary? Di ba minsan, di ba po yung pagka pumasa ka sa komite, Appropriations Committee, aakit ka ngayon doon sa plenary para sa Hindi, sa approval. committee yan. Committee pala. Oo, Hindi kasi pala, multi-academic na sa plenary na yun. Oo. Kasi nga dami pa nagtatanong nun eh. Opo, So, opo. ang ginawa niya, tumayo na siya. So, bago pa ma-discuss yung confidential fund, kaya nga nagkaroon ng confidential fund eh. Oho. Oh. Ayun pala. Oho. Kasi di ba kung kapag tumayo ka naman sa plenaryo, sponsor na tatayo doon. Di ba isang mababatas din na nag-sponsor ng budget ng isang ahensya. Pwede. Yun, ganun Oo. para yun. At ito pala, kung yung last year, pangalawa na. Kasi 2023, di ba? Meron Oo. pang 2022, yung kahalalang nila. Ganon din na nangyari. Ganun ba? Hindi ko alam kung gano'n na nangyari. Ganon din po. Sa balita, ganon din. Okay. Noong 2022, Wala din tanungan. Parliamentary courtesy. kasi yun yung unang taon ng kanilang... Lalo na noon, di ba? Yes. Sino ba magtatanong? No. Bago pa lang di ba? Wala pa pwede itanong siguro. So, yung magkasunod na yun, 2022 at saka 2023. Yes. Oh, ngayon lang ngayon tinatanong kasi 2025. Yes. Ayan. First time po ngayon. At kahit naman noon, di ba, nung ang pangalawang Pangulo si Nanay Leni Robredo pa, Ay, wala yun talaga din. naman ang mga Hindi masyado, nga. usually ganun talaga nagiging practice kong, di ba? Well, sabi nga nila, mukhang naiba po ihip ng hangin ngayon kong. Mukhang wala atang naghahain ng ganung motion. Hindi po pwede kasing baguhin yung tradisyon na yun sa ihip ng hangin lang din. Ganun ho ba? Kagaya na sinasabi ko, ito ay parang nakasulat sa bato yan eh. Kasi tradisyon eh. Parang kultura, parang parte ng kultura ng House of Representatives yan. Baka hinihintay din nila kung na may isang parang Sandro Marcos sa tumindig doon sa komite. Wala ho atang tumindig kasi kung Di ba? Kasi nung tagpo nito, itong huli, Nelson, walang tumindig di ba? Mukhang pinagbigyan ng mga gustong bumusisi. Ito yung So yun ang sinasabi mong ihip ng hangin. Hindi po pwedeng ganun. Kahit na walang tumindig, kahit na walang dumaan na ihip ng hangin, Opo. nananatili yung tradisyon na yan. Yun ang sinasabi ko. Kaya nga pinoploat natin ngayon yan, kung sino ang sasagot. Kung sasagutin ng chairman, halimbawa, ano po ang nakapagpabago Oho. sa atin? Oho. Di ba? Ayan. Kasi hindi ganun kadaling baguhin yan. Parang binago mo yung kalakaran pagka ganon. So meron dapat na isang mabuti at matatag na kadahilanan para baguhin mo yung isang tradisyon na yon. Ayan. Noong unang-una, yung 2022, ang nagsalita si Four Peace Party List Representative Marcelino Libanan. So, ano sabi niya? Ang sabi niya, yun din, citing tradition and courtesy to the executive, he moved to terminate the deliberation on the OPB budget without any interpellation. Ayun. Hindi na tinanong, wala talaga. Totally zero.
Ayun, so yun ang 2023 budget. Yung 2024 budget sa 2023 naman. Sakto naman. Ngayon lang po talaga iba. Ngayon lang talaga mag-iiba. So, tama tayo, sapagkat yun ang ating pinipilit na balikan natin. Meron talagang tradisyon. Sabi ko nga sa'yo, isa ako sa makapagtetestigo, sapagkat sa ngayon, 17 taon na ako nagsisilbi. At kapag natapos ko next year, 18 na ako nakapagsilbi sa House of Representatives. Sapagkat nakita ko yung tradisyon na yan. Kaya may karapatan ako na itanong, at meron din akong karapatan na sagutin naman ako, ano ang nakapagpabago sa atin para sa ganun ay talikuran natin yung isang matatag at matibay na tradisyon na ating pinanghawakan sa matagal na panahon. Ay, naku. Mukhang, ewan ko lang to. Ako Hindi ka sasagot. Hindi na ako sasagot yan sa punto na yan to. Hindi kasi ako... Sumagot ka. Ang hinahanap ko dyan sana, isa rin nung... bagay, si Congressman, ngayon siya minority leader di ba? Di ngayon, baka narinig nila, di sabihin nila. Tingnan natin kung ano isasagot nila. Pero teka lang kasi nung Martes, na hindi ko natapos ang panonood, gawa ng nagsimula na itong ating programa, ano ba mayroong babalita? Ano ba talaga napagkayarihan doon sa Appropriations Committee ng budget ng OBP? De-defer. Defer, nako. Dahil nga, ito nga, masasabi kong nagka-personalan. Hanggang sa dumating ang punto na narinig ko, nagtatanong na sila mismo sa 2025 budget, ayaw na sumagot ng pangalawang Pangulo. So sabi nila, considering, Madam Chair, that the Vice President refuses to answer, I move to defer the budget. I move to defer consideration of the budget of the Office of the Vice President. So pag din-defer po, ano ibig sabihin nun? Tatawagin uli. Tatawagin uli siya. Uulitin uli. So boxing uli. Kaya natin sinasabi ito, Jen. Bilang parte ng ating katungkulan na payapain ang dalawang panig. Dahil ang ating palatuntunan ay peacemaker. Pagka ganun ba kung halimbawa may mga tumutol, pwede bang sige, di ba may naghain na ganung motion na magkaroon na ng courtesy approval, pero meron pa rin mga tumututol, pwede bang idaan sa botohan na lang, majority win? Kung dumating man ang puntong meron talagang gustong tumutol? Di sinira mo rin ang tradisyon. Okay. Ang gusto ko muna, yung tradisyon ay panatilihin natin. Ngayon, kung merong mabigat na dahilan, yun ang ipaliwanag mo. Okay. Gusto ko rin marinig kung ano yun. Kasi sa tagal ko na rito, Jen. Ngayon ko lang makikita ng kaibahan. Magtataka rin naman ako. Kasi yung nakilala kong House of Representatives, ang daming naging speaker dyan. Ganun ang panuntunan. Tapos mag-iiba, Jen. Nagtataka ako ngayon. Bagay, ako, sabi ko sa Senado, nanood ako, nagkaroon din ng mainit ang pagkatalo, pero natapos nang ibinigay din yung courtesy approval sa Senado. Kaya mukhang hindi po na-defer, gaya pala ng... Hindi pa natin masasabi, wala pa sila sa plenary debates. Di ba hearing pa lang, briefing pa lang yun. Briefing pa lamang iba yung briefing sa committee, iba yung actual na approval, plenary. Tama. Yan ang tingnan natin. Anyway, tignan natin, Kong. Ito, dagdag ko na lang bago tayo... Tapos na ba tayo? Ay, meron pa pala. Sakto pala ito, Kong. Magbasa na tayo ng reaction. 4:58 na pala. Ang reaction po ng ating mga callers at mga reactors. Doon tayo sa traditional. Rose Bautista ng Quezon City. Sa Facebook naman po tayo, opo, Jocelyn Abilino Belhira. Opo, dapat lang dahil subok na Noy Milakap ng Tundo. Opo, Riley Hugo. Dapat po galangin ng long time tradition Jared Toring. Sa YouTube naman po tayo, opo, Lebito Lazaro. Oo naman, Filmer Lopez ng Cotabato City. Yes, Alex ng Hong Kong. Opo, may tradisyon pala Ernesto Dula. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!